So nagmakawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary, Madam Chair, 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, mamakawa. Hindi nyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-ex mo yan. Madam Chair, Bakit gayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I'm not using the office for my politics, and I categorically state that I am not running for any position this coming election. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming 2025? election. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a 2025, 18 years. about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director West. Kabayan, harap-harapan na sinumbatan ni Senator Bongo itong si Secretary Gatchalian ng DSWD dahil mukhang namumulitika nga umano, mga kababayan po natin. Dahil ang ilang lugar umano na hindi niya kaalyado, lalong-lalo na po, nakilala umanong solid na taga-suporta ng mga Duterte at kaalyado nitong partido ay hindi umano agad inaaksyonan kahit pa verified na umano ang listahan ng mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong mula sa DSWD. Samantala, kung kaalyado umano, naku po, binibigyan agad at dinudubli pa. At may mga instances umano, mga kababayan, na pinagbabawalan itong si Senator Bongo na pumunta sa isang lugar para mag-distribute din ng kanyang personal na ayuda. Yan umano ang sabi ng mga ordinaryong mamayan dahil sila umano ay pinagsabihan din ng taga-DSWD na bawal magpasalamat kay Senator Bongo sa umano'y natanggap nila na personal na ayuda galing sa pera ni Senator Bongo. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang may pamumulitika umano at agad na nagsumbat itong si Senator Bongo. Ito po ang kanilang conversation. Panoorin niyo po, mga kababayan. Program, hindi ba it interacts with RA 11463 or the Malasakit Law? O is the medical component of AIX part of the one-stop shop under the Malasakit? Parang sapaw-sapaw. Po. Actually po, as per JAO po, it is a joint administrative order between the 5 agencies po working for the Malasakit. It's nakistipulate po kasi doon that DSWD will only cover the non-medical assistance. These are the... But the AIX program has a specific medical assistance provision. Should we delete it? What is the wise thing Actually, to there's do? already an ongoing discussion with DOH. I think that they're already exploring the possibility of Kasi including right the medical now, assistance. the way the law is written, and as it stands, it's a duplication. May DSWD, may DOH. So, ano ba dapat? Ano yung tama? Madam Chair, if I may just interject. Kung I think we've updated the office of Senator Go about the amending of the JAO kasi yung kino-cover niya nga yung non-medical. But what's happening now in certain hospitals, we are covering even the medical. For instance, in the case of Pampanga, we struck a deal with the provincial government as well as Misamis Occidental. Wherein they have medical social workers na lang inside the hospital. Pag hindi na masagot dahil nga kulang, they'll just send us to us the statement of account and then we'll send them the guarantee letters namin and then i-charge na lang sa DSWD. Pansin ko kasi merong mga ibang malasakit centers na hospital na kulang pa. For example, walang PCSO, di ba? And even kayo, ang DSWD, out of 163 malasakit centers, ilan po ang merong... Tatlo na lang po ang wala. So, sa PCSO, I think about one-third pa po ng mga malasakit centers or more ang wala. Madam Chair, una sa lahat, gusto ko pong pasalamatan ng ating chairperson sa pagsagawa ng hearing na ito upang matalakay ang kahalagahan ng AIX, no? Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD. At in fact, nag-file din po ako. I've also filed Senate Bill 2638 to ensure that the AIX program would be implemented properly and the qualified beneficiaries would receive their assistance promptly and without delay. Madam Chair, under the bill, it shall be unlawful
for any individual, public officials, or employee of the DSWD or any local government unit to cause delay in the implementation of delivery of AIX services or funds to the qualified beneficiaries. Madam Chair, the AIX program was established in 2014 with the noble intention of providing immediate and necessary support to those affected by calamities or sudden hardships. Its mandate includes offering financial assistance for various needs such as transportation, medical care, ito na yung sinabi ni Director Edwin Morata kanina, funeral expenses, and basic necessities. This program provides not just temporary relief, but also empowers Filipinos to rebuild their lives with dignity and resilience. Madam Chair, I have raised many times in this August chamber the issues surrounding the seeming selectiveness and delay in the implementation of the AIX program. I first raised this during the DSWD budget hearing last September 20, 2023. I once again raised this during the budget interpellations in plenary last November 14, 2023. Umabot na po sa 2024. Ilang beses na rin po tayo nagpa-follow up nito sa ating DSWD. At meron naman pong kasagutan ng ating DSWD dito. Kaya lang po medyo talagang mabagal. Patungkol ito sa reklamo sa iba't ibang parte ng bansa na iulat nga pong na-hold at pinatigil ng DSWD ang AIX payout. Secretary Rex Gatchalian assured us and promised that the DSWD will conduct payouts for validated list of qualified beneficiaries that need assistance. Madam Chair, karamihan po sa mga nasalanta ng Bagyong Egay at iba pang kalamidad, marami dito, mga sunog rin po. At alam po ng ating Crisis Intervention Division Chief niyan, Director Edwin Morata. At ang kadalasan dito ay mga indigent na nangangailangan talaga ng agarang tulong. Ang sinabi ni Secretary Gatchalian, just submit the list and the DSWD will pay them out. Nakapagsumiti na po ang mga LGUs ng listahan ng beneficiaries. Yung iba po ay na-validate na, pero hanggang ngayon karamihan pa rin po ay hindi na-pay out. Ano ba ang plano niyo po dito? Ilang beses na natin pinapollow up. Hindi ko alam kung bakit kailangan magmakaawa ang mga beneficiaryo na makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Mandato naman ito ng DSWD na tulungan po ang in-crisis at mga nangangailangan. Mandato po ng DSWD na tumulong ng walang pili. Kaya nga po nating tinawag itong AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Similarly, Madam Chair, I have previously raised that there are LGUs which submitted list of individuals needing assistance, but until now, the DSWD failed to validate the list. Nagbigay rin po ang DSWD ng deadline at nakapag-sumite naman po ang mga LGUs ng listahan ng kanilang mga beneficiaries. Kailan ho ba ito bibigyan ng ayuda mula sa AIX ang listahan ng qualified beneficiaries na naisumite naman sa inyo sa deadline na kayo mismo ang nag-set? Madam Chair, ako po'y kadalasan na tumutulong po sa ating mga mahirap nating kababayan. Nagbibigay po ako ng aking counterpart mismo dito, personal ko ito. Hindi po ito mula sa DSWD, yung mga grocery packs, akin po yan, pagkain, pinapamerienda ko sila, pananghalian, vitamins, mga face mask. At gusto ko talagang tulungan sila yung mga naging biktima ng sunog, lindol, putok ng bulkan, buhawi, at iba pang disaster. At Madam Chair, napag-alaman ko lang po na pinagbabawalan po ng DSWD na banggitin po ang aking pangalan. May tanong lang po ako dito sa ating Regional Director, to Maria Angela Gupalan. Go ka pala, ma'am. Go ka rin pala. Ating field office. May tanong lang po ako sa inyo. Unang-una, totoo ba ito na bawal po banggitin ang aking pangalan, pero sa ibang politiko, hindi po bawal? Senator, You're under oath po, ha? You're under oath. Yes po. Akin po as Regional Director, wala naman pong explicit na instruction na pagbawalan. Pero po sa akin, dahil po kami po ay nagbibigay po ng ating programa, I think it's best not to mention. Otherwise, baka po kasi kami Ma'am, specific po. Pagsabihan. Specific po ang pagbabawal ng pangalan ko. Bawal banggitin ang pangalan. Sa totoo lang po, hindi nyo na kailangan banggitin ang pangalan ko. Pero sana naman, maging pantay naman kayo. Kung yung ibang pangalan pwedeng banggitin, bakit pangalan ko lang hindi pwedeng banggitin?
Senator, wala po kung naalala na may explicit instruction na parang yung sa inyo lang pong pangalan. Sigurado So, po kayo? to How about sa everyone. Alaminos? Wala kayong inutusan sa Alaminos? Empleyado nyo po sa DSWD sa Alaminos. Wala kayong inutusan doon? Hindi kayo nag-conduct ng briefing na bawal banggitin yung pangalan ko? Ma'am, hindi nyo kailangan banggitin yung pangalan ko. Hindi ko po kailangan. Hindi ko po kailangan yan. So ito na nga mga kababayan po natin, dahil kahit anong pagsisinungaling po nitong taga DSWD, talagang bistado nga dahil nagsalita nga ang ilang taong bayan patungkol dito sa umano'y bawal banggitin itong pangalan ni Senator Bongo, bawal magpasalamat sa kanya kahit pa sa kanyang mga ibinigay na ayuda umano, mga kababayan po natin. So malinaw ang pamumulitika po mukhang well-oriented po sila, mga kababayan po natin, sa mga isyong ito, lalong-lalo na po nalalapit na nga ang national election at alam naman po nila na tatakbo muli itong si Senator Bongo. So ngayon pa lang nakita na po natin mukhang nagsisimula na ang mga black propaganda at mukhang ginagamit ng nasa pwesto ngayon itong ayuda. Parang ayuda scam din po ito, mga kababayan po natin, sa Davao del Norte. Kasi AX din ito Sabihin nyo lang po sa kanila, tulong po ito mula sa gobyerno, tulong po ito sa mga mahirap. Huwag lang po tayong maging selective, ma'am. Huwag nyo po haluan ng politika. Sa totoo lang po, ito pang pangalawa. Bakit bawal akong pumunta? Bakit yung ibang politiko hindi bawal pumunta? Tanong ko lang, bakit bawal akong pumunta? Bakit si Senator Amy, our chairperson, pwedeng pumunta? So mukhang nagulat itong si Senator Amy na siya pala ay nakakapunta, pero itong si Senator Bongo pinagbabawalan. Okay, sagot, you're under oath. Hindi niya masagot, Madam Chair. Pangatlong tanong ko, pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan, ma'am. Hindi mo pera yan. Hindi niyo po pera yan. Just be fair with us. Pinaglaban namin ang budget ninyo. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, during the time of President Duterte, walang pinipili. Ang nagdala nun, si Secretary Rolly Bautista, isang dating sundalo. Walang pinipili po yon. Hindi naman kailangan banggitin ang pangalan namin. Pero wag niyo naman sanang ipagbawal na banggitin. Wag niyo naman sanang ipagkait na kung meron po akong gustong dalahin sa natulong sa kanila. Akin naman yun, ma'am. Personal ko naman yun. Personal ko po yung grocery pack. Personal ko po yung Jollibee. Kung gusto kong pakainin, gusto kong pasayahin ang mga kababayan natin sa panahon ng kanilang kalungkutan. Mapasaya ko man lang sa kanila. Bakit niyo naman pong ipagkait sa kanila yan? Hindi niyo naman po pera yan, ma'am. Besides, sarili ko po ito, ma'am. Kung pupunta man po ako doon, akin po yun. Huwag niyo naman sanang ipagbawal. Ngayon, nandito ang inyong secretary. Pwede naman siguro sagutin ng atin mahal na secretary yan. Bakit po ganon, sir, naging selective do tayo? At meron lang po ako isa-cite na isang instance. Halimbawa, dito sa isang lugar, Secretary Rex, sa Mindanao, merong due doon for payout na dapat nang ibigay sa kanila. Nung pumunta ka, naka-hold yun for how many months? And then nung pumunta ka, dinoble mo. Dinagdagan mo, dinoble mo. Pwede pala yung ganun. Kasi ikaw yung pumunta. Gerald Santos City, sir. Senator, this was during the earthquake. So ito na nga nagkabistuhan na, mga kababayan po natin. Ang inaakala po dito ni Secretary Gatchalian, yung staff niya lang, yung tauhan niya lang yung mabibisto at masasabon dito, mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito, siya na po ngayon ang personal na sinumbatan ni Senator Bongo dahil sa kanyang pamumulitika at mukhang may plano itong tatakbo sa pagkasenador. Inako po. Hindi po. Recently lang po ito. Meron pong due for
payout na po doon mga indigents, no? Senator, Maybe biktima po ito ng earthquake o disaster, due na po. So nagmakawa sila sa inyo, sir. Matagal na po itong validated list na ito for payment na po ito. Ngayon, nung pumunta ka, sige, release nyo na. Release nyo na. Nung pinarelease mo, dinoble mo pa. So, ibig sabihin, pag kayo ang pumunta, pwede nyo palang doblehin. Pag nagiging selective kayo, Secretary. Madam Chair, One more question. Hindi ba ito na nagagamit sa politika ninyo? my politics. Senator, I'm not One question for the record. Are you running for the Senate? Senator, I'm not running for the Senate. Oh, In fact, ano na tao yan? yes, and in fact, I even wrote all the public polling firms Okay. to remove me Okay. from the list. And then, I think I communicated that so many times. okay, so don't be selective. Alam ng publiko yan. Nakikinig ang publiko natin. Senator, Madam Chair, if I may respond. First of all, hindi ho ako pumunta ng General Santos this past couple of months. This year, if I can recall, pumunta ako sa General Santos na nag-earthquake ho sila. Region 12, Well, the last time was last year. last year, late Yeah, last year ho. Last year. Yes, late last year, if I'm not mistaken. Yun pa nga yung September na mga Senator, listahan. Yun pa yung September na listahan. Ang tagal na, validated list na siya. Nagmamakaawa sa inyo from August, July, August, September, hanggang umabot na lang ng, well, kailan kayo pumunta ng, Senator, kung pumunta ho ako doon right after the earthquake twice. kailan nga po yun? Kailan ba yung earthquake? The earthquake was end of the year. Remember, lumapit sa iyo yung mga local officials, and then you ordered them to release the AX kasi lumapit sa iyo personal, di ba? So, Senator, kailangan bang lumapit sa iyo personal? no, Senator, let me just qualify ho. Lahat ho ng binigay niyo na list sa amin, we're vetting it one by one. And we've already given you assurance that we will release it, all the list that you gave us. Senator Rex, Secretary, I don't have any intention of running for the Senate. Hindi, kapatid mo yung kasama ko rito. Secretary Rex Gatchalian, you check your record. Senator, let me... General Santos City, meron silang validated list. Napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me, we met there with the governor, emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX, it's emergency cash transfer. kaya nga ang punto ko doon, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit nyo pahirapan? 3,000, 4 na buwan, 5 buwan, Senator, nagmamakaawa. Hindi nyo naman pera yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma-ex po yan. Madam Chair, if I may clarify again. First of all, So, iyan ang problema, mga kababayan po natin. Pati ayuda pala, iniipit, paano yan? Yung mga nangailangan ng tulong, lalo na itong emergency, mag-aantay, walang-wala. Tapos hindi mabibigyan dahil hindi pala kaalyado o kaya mukhang may pamumulitika o mano tayong kay Senator Bongo. So, sana wag naman ganun po, mga kababayan po natin. Madam Chair, I'll have Director Wenz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ho ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. I-release. Pinipili. Kasi tulong yan sa mga mahirap. Sec Rex, wag niyong gamitin tong opisina niyo sa politika kung may plano ka pa sa politika. Madam Chair, categorically, I'm not using the Talagang, office for politics. Galit na po itong si Senator Bongo, Kasi marami talagang nagrereklamo, lalo malapit sa kanya, mga kababayan po natin, na matagal na umano ang kanilang listahan at verified na nga itong mga beneficiaries ng DSWD. So sa iba't ibang programa. Pero hindi pa na-releasean dahil sinasabi walang pundo. Pero bakit sa ibang lugar, nagre-release agad ng pundo itong national government po natin? I categorically state that I am not running for any position this coming election. That's for the record. Kailang election? This election, I'm not running for any public office this coming election. 2025. Yes. But I'm not running for this coming election. It's a first time in 2025. 18 years. How about 2028? In 18 years. Madam Chair, I'll just direct you to Director Wenz so that he can put forward Yes, on the Senator. record the payout list.
Senator Bongo, Madam Chair po, as of the moment po, as per discussion po during the April 2 meeting po with you, with your staff po, we already provided the live file so that the office po ni Senator Bongo can access po even po dun sa updates ng payout at saka yung mga scheduled payout for the second quarter. Kasi we discussed already na we committed to do the payouts as most of the listahan ay within the second quarter. But from the April 2 meeting po natin and eventually up to this date, we were able to settle na po almost 22 payouts for the record po, comprising po the 12.70% increase. And we still have to discuss po with your team po to discuss some of the listahan pa na kailangan po natin i-troubleshoot kasi may mga mismatch pa po doon, Secretary and then Madam Chair po. Ni Secretary Rex Gatchalian, you were mayor then, Secretary Rex. Nung panahon ng was mayor ng Valenzuela, hindi naging selective ang DSWD sa panahong yon. Kung anong kailangan mong tulong sa iyong bayan, sa iyong syudad, sa Valenzuela, what is due sa inyo, binibigay talaga. Hindi katulad ngayon. August, Abril na ngayon, magmamakaawa yung Pilipino sa tulong na 3,000. AIX nga yan, di ba? Assistance in Crisis at Situation. Pera nyo ba yan? Kayo ma'am, Yusek, pera nyo ba yan? Secretary, Yusek, pera nyo yan? Madam Chair, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why we're Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August Because of politics. Because of politics. Hindi naman ako kalaban ninyo ah. Huwag nyo damay yung mga mahirap. Tama. Huwag dapat idamay itong mga ordinaryong kababayan po natin, mapa-fruman o mapa-antay man sa kanilang grupo, dapat bigyan nila ng ayuda yan. Dahil ang pera na yan ay hindi mo nga pera yan, pera ng taong bayan. So bakit selective lamang ang binibigyan? Alam niyo po mga kababayan, itong si Senator Bongo ay hindi naman itong grandstanding at hindi naman ito madalas sumisigaw at nagsasalita sa mga pagdinig sa Senado. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya nga mapigilan dahil nakakuha nga po siya nitong confirm na impormasyon na umano'y nagiging selective na itong opisina ng DSWD. So sana wag naman po mga kababayan natin. At sana itong nangyaring pagsumbat ni Senator Bongo ay malaking wake-up call para dito kay Secretary Gatchalian ng DSWD. Alam ni Senator Amy ano? Panahon ni Senator Amy, siya yung chairperson. Lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos during the time of President Duterte, pinagbigyan, binigay. Lahat. Walang delays. Ni isang araw, walang delay. Anong sinabi ni Senator Amy noon, even during the last few months of President Duterte's administration? Binigay. Check your records. You may check your records. Check nyo. Andiyan yan eh. 2022. Tulong sa Maynila. Check nyo. Walang delays. Ni isang araw, ni isang linggo, walang delays. Kasi tulong sa mga mahirap. Panahon ng pandemya, yung SAP, halos hindi nga kami matulog nun eh. Para mabigay lang sa lahat yung tulong na social amelioration program ng gobyerno. Dahil pera ng tao yan. Ibalik sa tao yan. Hindi atin yan. Para sa mga mahihirap yan. Balik nyo sa kanila. Please, Secretary Rex Gatchalian. Senator, we have no intentions of withholding. In fact, last year, if you look at our disbursement rate and our obligation rate, nagamit ho lahat yan. Alam nyo, I assure you that we will make sure, Madam Chair, that ang nangyari ngayon, sasabihin nyo, walang pera, walang cash. Sa lahat na nakikinig na DSWD Regional Director, yun naman ang uniform answer niyo, di ba? Walang cash. Hindi pa na-release. Pero pag paborito ninyo, ang politiko, uy, may cash na bukas. Pag sunog, ay sorry sir, walang cash. Papahinapan niyo yung Pilipino.
Nasunugan na nga, back to zero. Walang pambili. Hindi walang pambaon. Walang pambili ng damit. Hindi makaaral. Papahirapan niyo pa. Kasi walang cash ang DSWD. Meron kayong gustong i-pay out, may cash. Pag may, ano nga yung kasabihan? Pag merong, kung gusto, may paraan. Pag wala, may dahilan. That is your motto. DSWD. Ang problema natin ngayon, i-institutionalize natin ang AIX. Paano natin to institutionalize? Para saan? Para kanino? Para ba sa mga mahirap? O para sa gusto ninyong tulungan? O para sa politiko? Yan ang dapat nating sagutin na nag-aantay na sagot ng taong bayan. Alam nyo, naawa ko sa mga mahirap. Mahirap lang ha, papahirapan pa. Sana, huwag naman pong ganun. Kaya tayo narito para isabatas ito, institutionalize ito. Pero kung isa sa batas lang natin ito, hindi yung mga mahirap ang mga kinabang. Huwag na lang. Kawawa yung Pilipino. Kaya hindi tayo umasenso. Merong mga programa na makakatulong na mapabilis ang serbisyo. Halimbawa, hindi ko naman sa pinagmamalaki. Andyan yung Malasakit Center. Walang pili yan. Basta Pilipino ka, qualified ka. Pumila ka lang doon, tuturuan ka ng social worker. Pagpatuloy nyo lang yung mga programa na makakatulong. Huwag niyong pigilan, huwag niyong sirain. Huwag niyong pahirapan ng Pilipino. Pera po ng taong bayan yan. Kanila po yan. Sa Pilipino po yan. Yun lang po, Madam Chair. Its program. Hindi ba it